O baka umiinom ka ng gamot at nang hindi mo nalalaman, kumakain ka ng mga pagkaing nagpapawalang bisa sa epekto nito. Maraming matatandang tao ang nakakaranas ng eksaktong ganito at hindi sila naghihinala na ang problema ay nasa ilang mga gulay na karaniwan sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na maaaring ikagulat mo. 6 na gulay na, sa kabila ng hitsura ng malusog, ay maaaring mapanganib para sa kalusugan ng mga matatandang tao, lalo na kapag sila ay madalas na kinakain o sa ilang partikular na kondisyon ng paghahanda. Marami sa mga pagkaing ito ay bahagi ng pang-araw-araw na dieta ng libu-libong pamilya at sa mismong kadahilanang ito, hindi napapansin ang mga ito bilang posibleng mga sanhi ng pisikal na kakulangan sa ginhawa, talamak na pananakit o kahit metabolic imbalances. Ipapakita namin kung ano ang mga gulay na ito, ipaliwanag batay sa siyentipikong ebidensya kung ano ang nasa likod ng bawat isa sa kanila at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa tumatanda na katawan, mula sa digestive system hanggang sa mga joints at immune system. Higit pa sa pagturo ng mga panganib, ang layunin dito ay upang mag-alok ng kalinawan, upang ipakita ang mga sintomas na maaaring lumitaw, at higit sa lahat, kung ano ang maaari mong gawin upang patuloy na kumain ng maayos, mas ligtas at may mas kaunting mga panganib. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig tungkol dito, at marami ang nagdurusa sa loob ng maraming taon na may sakit, kati, gas, pagkapagod o pagkawala ng mga sustansya nang hindi napagtatanto na ang pinagmulan ay maaaring nasa ulam. Ngunit ang magandang balita ay nasa mga simple, naa-access na mga pagsasaayos na gumagalang sa kultura ng bawat bansa. Posible na mapanatili ang kasiyahan ng pagkain at protektahan pa rin ang iyong kalusugan. Ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo, saang bansa ka nanonood ng nilalamang ito? At ano ang gulay na pinaka-nakikita sa iyong plato? Magkomento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong din sa iba. Numero 1. Kamatis. Ang mga kamatis ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay sa mga lutuing European at Asian na ginagamit sa mga sarsa, salad at maiinit na pagkain. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na, para sa isang tumatanda na katawan, ang mga kamatis ay maaaring maging isang mapanlinlang na pagkain, lalo na kapag madalas kainin, niluto gamit ang balat at buto. Ito ay dahil naglalaman ito ng substance na tinatawag na solanine, isang natural na tambalan mula sa pamilya ng nightshade, na kung labis ay maaaring magpalala ng mga proseso ng pamamaga, lalo na sa mga taong nabubuhay ng may arthritis o talamak na pananakit ng kasukasuan. Bilang karagdagan, ang mga kamatis ay natural na acidic. Para sa maraming mga matatanda, lalo na sa mga mayroon ng ilang antas ng gastric sensitivity, ang acidity na ito ay maaaring makairita sa lining ng tiyan, na nagpapatindi ng mga sintomas tulad ng heartburn, reflux o mabagal na panunaw. Ito ang kaso ni Donna Maria, 72 taong gulang, na mahilig sa masarap na plato ng pasta na may homemade tomato sauce. Pagkaraan ng ilang linggo ng bagong ugali na ito, napansin niya na ang pananakit ng kanyang tuhod ay lumala at ang kanyang tiyan ay mas madalas. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkonsumo at pag-angkop sa paraan ng paghahanda nito, napansin niya ang isang makabuluhang pagpapabuti. Ang solusyon ay hindi upang alisin ang mga kamatis magpakailanman, ngunit upang ayusin ang mga ito sa mga bagong pangangailangan ng katawan. Pumili ng mga kamatis na walang balat o buto. Mas mabuti na dahan-dahang niluto gamit ang langis ng oliba, na binabawasan ang konsentrasyon ng mga nanggagalit na sangkap. Gamitin sa maliit na halaga at tingnan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ang lihim ay nasa balanse at maingat na pakikinig sa mga senyas na ibinibigay sa iyo ng iyong katawan. Numero 2. Talong. Ang talong ay kadalasang nauugnay sa mga malusog na dieta dahil ito ay magaan, maraming nalalaman at mababa sa calories. Ngunit,
Sa kabila ng mga benepisyo nito, nangangailangan ito ng espesyal na atensyon para sa mga matatanda, lalo na kung may kasaysayan ng mga problema sa bato. Ito ay dahil ang talong ay mayaman sa oxalates, mga sangkap na, sa labis, ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga bato sa bato. Sa mga matatandang tao, na ang mga bato ay wala ng parehong kahusayan sa pagsasala, ang akumulasyon na ito ay maaaring magpalala sa mga kasalukuyang kondisyon o mag-trigger ng mga bagong yugto ng renal colic. Ang isa pang punto na dapat tandaan ay ang talong, tulad ng mga kamatis, ay kabilang sa pamilyang Solanaceae at naglalaman din ng solanine. Bagamat sa mas maliit na dami, kapag natupok sa malalaking volume o mahina ang pagkaluto, maaari itong magdulot ng mga side effect tulad ng gas, discomfort sa tiyan at pakiramdam ng bloating. Ito ay dahil sa epekto ng solanine sa bituka, lalo na sa mas sensitibong mga organismo, gaya ng karaniwan sa mga matatanda. Ang mainam ay hindi isuko ang talong, ngunit matutong ubusin ito sa katamtaman at may tamang paghahanda. Ang lubusang pagluluto ng talong ay nakakatulong na mabawasan ang konsentrasyon ng solanine at mapabuti ang pagkatunaw nito. Para sa mga nagkaroon ng mga bato sa bato o may genetic predisposition, ang pinakaligtas na bagay na dapat gawin ay makipag-usap sa isang propesyonal sa kalusugan at, kung kinakailangan, palitan ang talong ng mas magaan na gulay tulad ng zucchini na may katulad na epekto sa pagkabusog, ngunit walang parehong mga panganib. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay, sa mahabang buhay, ang sikreto ay nasa mga detalye. Numero 3. Berdeng paminta. Ang makulay at mabango, ang mga bell pepper ay karaniwang sangkap sa mga stir-fries at salad, lalo na sa mga tradisyonal na pagkaing European at Asian. Ngunit para sa mga matatanda, ang berdeng sili sa partikular ay maaaring maging isang hamon para sa sistema ng pagtunaw. Ito ay kilala bilang isa sa mga pinakahindi natutunaw na gulay. Salamat sa pagkakaroon ng mga compound na tinatawag na capsaicinoids at iba pang mga nakakainis na sangkap na, kahit na sa maliit na dami, ay maaaring magdulot ng malaking kakulangan sa ginhawa sa mas sensitibong mga tiyan. Sa mga taong may gastroesophageal reflux, madalas na gas, pakiramdam ng bloating o mabagal na panunaw, ang regular na pagkonsumo ng berdeng sili ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Ito ay dahil madali itong mag-ferment sa bituka at mahirap matunaw ang shell nito, na nauuwi sa pagdurugo ng tiyan at kakulangan sa ginhawa pagkatapos kumain. Iyon mismo ang nangyari kay Seu Antonio, isang 74 na taong gulang na lalaki na mahilig magdagdag ng mga sili sa halos lahat ng bagay. Matapos makatanggap ng patnubay mula sa kanyang nutrisyonista, inalis niya ang sangkap mula sa kanyang menu sa loob ng ilang linggo at napansin na bumuti ang kanyang panunaw. Naging mas mapayapa ang kanyang pagtulog at halos nawala ang kanyang mga episode ng nocturnal reflux. Ang mabuting balita ay mayroong simple at masarap na mga pamalit. Ang mga gulay tulad ng zucchini, kapag mahusay na niluto, magdagdag ng gaan sa ulam at mas madaling matunaw. Ang sikreto ay makinig sa iyong katawan at iakma ang mga sangkap nang hindi nawawala ang kasiyahan sa mesa. Pagkatapos ng lahat, ang mabuting nutrisyon sa pagtanda ay kailangang maging mabuti para sa iyong tiyan at ang iyong kapayapaan ng isip. Numero 4. Sobrang hilaw na kangkong. Ang spinach ay madalas na nakikita bilang isang superfood, lalo na pinahahalagahan para sa iron, bitamina at fiber content nito. Ngunit para sa mga matatandang may edad na, ang madalas na pagkonsumo ng hilaw na spinach ay maaaring magdala ng mas maraming panganib kaysa sa mga benepisyo, lalo na kung mayroon kang kasaysayan ng osteopenia, osteoporosis o anemia. Ito ay dahil ang spinach ay mayaman sa oxalic acid, isang sangkap na nakakasagabal sa pagsipsip ng mahahalagang mineral tulad ng calcium at iron sa bituka. Kapag naubos at hilaw, ang oxalic acid ay nagbubuklod sa mga mineral na ito at pinipigilan ang mga ito na masipsip ng tama ng katawan. Sa paglipas ng panahon,
maaari itong mag-ambag sa pagpapahina ng mga buto, isang bagay na lalong mapanganib sa mga matatanda, at hadlangan din ang paggawa ng hemoglobin, pinapaboran ang pagkapagod, pamumutla, at maging ang anemia sa mga taong mayroon ng kakulangan sa bakal. Maraming nakatatanda ang naniniwala na sila ay nagpapalakas ng kanilang dugo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hilaw na spinach sa kanilang mga salad, na hindi alam na ang kanilang mga katawan ay maaaring aktwal na nakakatanggap ng mas kaunting mga sustansya kaysa sa kailangan nila. Ang solusyon ay simple at epektibo. Ang pagluluto ng spinach ng mabilis, alinman sa singaw o tubig, sa loob lamang ng ilang minuto ay sapat na upang makabuluhang bawasan ang oxalic acid at gawing mas bioavailable ang mga sustansya. Higit pa rito, ang pag-iiba-iba ng mga berdeng dahon sa buong linggo, tulad ng paggamit ng chard, arugula, lettuce o endive, ay nakakatulong na balansehin ang mga epekto sa katawan at nagdudulot ng higit na pagkakaiba-iba sa ulam. Sa mahabang buhay, mahalaga ang bawat detalye, at ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring magpalakas ng mga buto, enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Numero 5. Masyadong maraming repolyo. Ang repolyo ay isang simbolo ng kalusugan sa maraming kultura, naroroon sa mga berdeng juice, nilaga at maging isang side dish para sa mga tipikal na pagkain. Gayunpaman, kapag naubos at lalo na sa hilaw, maaari itong magkaroon ng hindi kanais-nais na mga epekto sa kalusugan ng thyroid, isang glandula na kumokontrol sa mahahalagang funksyon ng katawan, tulad ng metabolismo, pagkontrol sa timbang at enerhiya. Nangyayari ito dahil ang repolyo ay naglalaman ng mga sangkap na tinatawag na goitrogens, na maaaring makagambala sa pagsipsip ng yodo ng thyroid, na nakakapinsala sa paggana nito sa paglipas ng panahon. Ang panganib ay tumataas sa mga matatandang tao na umiinom na ng gamot upang gamutin ang mga thyroid disorder, tulad ng hypothyroidism, isang karaniwang kondisyon pagkatapos ng edad na 60. Sa mga kasong ito, ang madalas na pagkonsumo ng hilaw na repolyo ay maaaring mabawasan ang bisa ng mga gamot o lumala ang mga sintomas, tulad ng pagkapagod, pagkawala ng buhok, tuyong balat at kahirapan sa pagbaba ng timbang. Madalas na naniniwala ang mga tao na pinangangalagaan nila ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagsasama ng kale sa mga juice at salad araw-araw. Ngunit hindi nila namamalayan, nakakagambala sila sa isang mahalagang bahagi ng kanilang hormonal balance. Sa kabutihang palad, ang solusyon ay praktikal at abot-kaya. Ang pagluluto ng repolyo ay nag-aalis ng karamihan sa mga goitrogens na ginagawang mas ligtas na ubusin. Ang isang light saute o kahit steaming ay sapat na. Higit pa rito, ang pag-iiba-iba ng mga dahon sa buong linggo na pinapalitan ng lettuce, arugula, chard o kahit na lutong spinach ay ginagarantiyahan ang iba't ibang sustansya at hindi gaanong labis na karga sa thyroid. Sa maturity, balanse ang susi. Hindi mo kailangang ibukod, ngunit matutong magbalanse. Sa makatuwid, ang pagkain ay patuloy na kaalyado ng kalusugan, nang walang mga nakatagong bitag. Numero 6. Sitaw. Sikat sa Asian cuisine, ang bean sprouts, kilala bilang moyashi, ay pinahahalagahan para sa kanilang malutong na texture at magaan na hitsura. Gayunpaman, sa likod ng kagaanan na ito ay may kaunting na pag-usapan, ngunit nauugnay na panganib para sa mga tumatanda. Kontaminasyon ng bakteryal. Ito ay dahil ang mga sprouts ay lumalaki sa mahalumigmig at mainit-init na mga kapaligiran, mga perpektong kondisyon hindi lamang para sa paglago ng halaman, kundi pati na rin para sa paglaganap ng mga microorganism tulad ng Salmonella, E. coli at Listeria. Kung hindi nakaimbak ng maayos o natupok ng hilaw, maaari silang magdulot ng tahimik na banta sa kalusugan. Sa mga matatanda, mas malaki ang panganib na ito. Habang tayo ay tumatanda, ang immune system ay nagiging hindi gaanong mahusay.
na ginagawang mas madaling maapektuhan ang katawan sa mga impeksyong dala ng pagkain. Ang isang simpleng kontaminasyon ay maaaring magdulot ng matinding pagtatae, pag-aalis ng tubig o kahit na pag-ospital, lalo na sa mga taong may mahinang kalusugan. Dahil mukhang sariwa ang mga ito, maraming tao ang naniniwala na ang mga sprouts ay ligtas na idagdag sa mga salad o malamig na pinggan, nang hindi na pagtatanto ang potensyal para sa kontaminasyon na maaari nilang dalhin kapag hindi maayos na nilinis at inihanda. Ang pinakaligtas na rekomendasyon ay palaging lutuin ang mga sprout bago kainin. Ang light steaming o sautéing ay sapat na para maalis ang karamihan sa bakterya. Higit pa rito, mahalagang bilhin lamang ang mga ito mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan at suriin ang petsa ng pag-expire at hitsura nito. Anumang senyales ng masamang amoy, pagbabago ng kulay o lagkit ay senyales na dapat itong itapon kaagad. Sa dieta ng mga naghahanap ng mahabang buhay at kalusugan, ang kaligtasan ay nauuna bago ang malutong. Ang pagkain ng matalino ay isang paraan ng pangangalaga sa buhay araw-araw. Ang mga gulay na ito na sinusuri natin ngayon ay hindi kaaway ng kalusugan. Sa kabaligtaran, marami sa kanila ang may mahalagang nutrisyonal na katangian. Ngunit habang tumatanda ang katawan, nagbabago rin ito. At kung ano ang dating mahusay na disimulado ay maaaring magsimulang magdulot ng kakulangan sa ginhawa o kahit na magpalala pa ng ilang kondisyon. Sa makatuwid, higit sa pag-aalis ng mga pagkain, ang mahalagang bagay ay matutong makinig sa iyong katawan. Obserbahan ang mga palatandaan at ayusin ang iyong dieta ng may pag-iingat ng walang takot o pagkakasala. Ang pag-alam sa mga detalyeng ito ay talagang isang paraan ng paggalang. Igalang ang iyong kalusugan, ang iyong buhay at ang iyong kagalingan. Sa buong buhay natin, bumuo tayo ng mga gawi batay sa tradisyon, kaugalian at kultura. Ang pagkain ay isang emosyonal, sosyal at kadalasang mapagmahal na kilos. Kaya kapag dinadala natin ang impormasyong tulad nito sa liwanag, hindi ito para lumikha ng takot, ngunit upang magbigay ng kalinawan. Wala kang kasalanan sa pagkain ng palagi mong kinakain. Ngunit ngayon, sa bagong kaalamang ito, mayroon kang pagkakataong gumawa ng mas malay tao na mga pagpipilian, na mas nakaayon sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan ngayon. Kaya, tinatanong kita, alin sa mga gulay na ito ang bahagi ng iyong pang-araw-araw na dieta? Naramdaman mo na ba ang alinman sa mga epekto na binanggit namin dito? Ito ay nagkakahalaga ng pagmuni-muni, pagsubok, pag-angkop. Ang iyong katawan ay matalino at nakikipag-usap sa iyo araw-araw, minsan sa pamamagitan ng kakulangan sa ginhawa, minsan sa pamamagitan ng kaginhawahan. At ang pinakamagandang bagay sa lahat ng ito ay ang pagkaalam na hindi pa huli ang lahat para pangalagaan ang iyong sarili ng may higit na atensyon at pagmamahal. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, i-like ang video na ito at ibahagi ito sa isang tao na nasa paglalakbay din para mas pangalagaan ang kanilang kalusugan. Miyembro man ito ng pamilya, kaibigan o maging ang iyong tagapag-alaga. Minsan, ang simpleng impormasyong tulad nito ay maaaring maiwasan ang maraming kakulangan sa ginhawa at mapabuti ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao. At ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Alin sa mga gulay na ito ang pinakanagulat sa iyo? Mayroon bang anumang bagay na madalas mong ubusin at hindi mo alam na maaaring magdulot ng mga panganib? Sumulat dito sa mga komento. Makakatulong ang iyong karanasan sa ibang tao na dumaranas ng parehong mga pagdududa at sitwasyon. Ang iyong suporta ay mahalaga sa amin. Sama-sama, bumuo tayo ng isang komunidad na nagmamalasakit, nagpapaalam at nagpapalakas sa isa't isa.